Magandang araw mga kaibigan. Bago natin talakayin ang topic sa araw na ito, gusto ko lang ipaalam sa mga interesado na magkaroon ng trabaho, either full-time or part-time, pwede sa inyong bahay. Ito po isang income opportunity na magkatrabaho kayo. Panoorin nyo ang short video na ito, mag-register kayo online sa QR code na may pakita. Pag-usapan natin ngayon ang mga pahayag ni Senate President Chis Escudero tungkol sa hidwaan ni Pangulong Marcos Jr. at ni Vice President Sara. Okay. Dito sa headlines ng Philippine Star, title ngayon is Chis hits Sara over scathing words versus Marcos. So, binira ni Senate President Escudero, binatikos niya ang Vice Presidente ng dahil sa mga unbecoming words. Okay? Hindi daw bagay sa isang Vice Presidente yung ganong pananalita. Mabigat. Okay, ito yung exact words ng Senate President. Those kinds of statements are unbecoming for me from the country's second highest official. But I don't want to make a big deal out of it. I hope she will be more circumspect in her next press conferences, that she will be more careful with the words to use. Okay? So, unbecoming. Hindi karapat-dapat. Sana hindi na maulit pa. Well, okay naman yung advice ng pangatlong pinakamataas na official ng ating sana hindi na maulit pa. Napuno ang salop. Nasubukan nyo na ba na, okay, for the past 2 years, tahimik lang si VP Sara. Wala. Nagtiis lang siya. Hindi siya nagsasalita nung una. Hindi nga siya masyadong humaharap sa media. Kaya lang kung bakit siya nagsasalita ng ganyan is mahirap kung minsan yung kimkimin mo yung hinanakit o galit, parang bulkan. So ganun po ang nangyari kay VP Sara. Para siyang isang bulkan na sumabog ang galit. Okay. Ano ang kinagagalit ni VP Sara? Yun na, yung galit niya, pero mo yung pagsabihan niya si Senator Amy na pag hindi kayo tumigil, huhukayin ko ang labi ng inyong tatay at itatapon ko sa West Philippine Sea. Anong klaseng statement yan? Those are statements of frustration. Yung matagal niya nang kinikim-kim na galit sa kanyang dibdib. At ito lahat ay ang nagsimula nito is yung Marcos scam. Ang ganda ng samahan nung una. In the first place, sino ang unang lumapit
sa Duterte. O di ba Marcos? Kaya kung hindi pa sila lumapit, baka walang nabuong unity, baka ibang presidente ngayon. O dapat alalahanin niyo ng mga Marcos. May utang na loob kayo sa mga Duterte. Kaya nga sabi ni VP Sara na nagamit lang ako. Ayaw niya tumakbo ng national position. Mayor lang siya. Tatapusin niya yung termino na as mayor. Ito namang magkapatid, lumapit na tulungan nyo kami. Dahil matatalo kami ni Leni Robredo. Oh. Then, the rest is history. Tumulong nga ang Duterte, nanalo sila. O, nung nanalo sila, ano nang nangyari? Oh, yun ang simula. May, ano pa ito? May unwritten agreement. Yung sinasabi ni VP Sara sa kanyang press conference, dalawa lang yung hiling niya. Yung gawin siyang DND secretary at saka tulungan siya sa pagbiyahe-biyahe pabalik sa Mindanao. But ito, narinig ko ito may unwritten, yung bang informal agreement na susuporta si VP Sara kay BBM magpresidente dahil mas matanda siya, bata pa si VP Sara, hindi siya apurado. Kaya lang, ang usapan, pagkatapos ng termino ng Marcos Jr., ay susunod naman si VP Sara by 2028. Yun yung narinig ko lang I'm not sure of this, but maraming nagsasabi niya, isa na dyan yung political analyst na si Professor Ronald Llamas, plus other sources, narinig ko na ito. Yun yung informal na agreement. Anong nangyari nung nakaupo na? Ang ganda ng simula, biglang nasingitan ng ambisyon na gusto nila, tuloy-tuloy na ang kanilang pag-ari, pamumuno, beyond 2028 hanggang 2034 pa nga, yun na yung ambisyon nila. Adi, anong pakiramdam ng isang kausap na matino, hindi sinunod? Oh, yun na. Oh. Kaya, nang dahil sa ambisyon niya na ayaw nang bitawan ang poder, ang pamamahala, oh, yun. Nagsimula ng away. Dinimot si PJ May bilang Senior Deputy Speaker. Simula na yung tambalos-los hanggang wala na. Yung dati na best friend forever, ito na ngayon. Parang asot pusa. Sobra pa sa asot pusa. Grabe ng away. Okay na lang sana. Tahimik na si VP Sara. Kaya lang dito na ang nagpalala. Yung sumbong ng kanyang mga kaibigang kongresista na i-impeach siya. Na gagamitin yung issue ng confidential funds. Yan na po ang simula. At itong mga kongresista, grabe na ang kanilang panggigipit kay VP Sara. At yun, pumutok ang bulkan. Sumabog. Tingnan mo yung pagsasalita ni VP Sara, malumanay pa rin. Kailang malaman. Ano lang siya? She's just being frank. Hindi siya, hindi siya plastic. Sinasabi lang niya kung ano yung nasa loob niya. Na, I don't know. Kung yun ang pananaw ni Senate President Escudero, karapatan niya yun. Kaya lang, karapatan din ni VP Sara na magpalabas ng kanyang galit. That's part of politics. Kaya, I don't know, sino yung unbecoming? Alin ang mas unbecoming? Yung magpalabas ka ng galit
o yung hindi ka tumanaw ng utang na loob sa nakatulong sa iyo? Alin ang mas unbecoming? Normal sa isang tao na magpalabas ng galit. Kasi kung hindi niya ilabas yung galit niya, magkakasakit siya eh. Kaya, sabi, nakakalungkot po ang nangyayari sa ating ang tanong, malalampasan ba ni VP Sara ito na pagsubok sa kanyang political career? Ang sabi niya sa kanyang press conferences, may plano ang Diyos kung bakit nangyayari dito. And I believe it. Si VP Sara, kakampi niya ang Diyos. Kaya, kung kakampi mo ang Diyos, maghintay ka lang at ang Diyos ang hahanap ng paraan. God will make a way. Malalampasan niya ito. Once nalalampasan niya yung impeachment na birata sa kanya, lalo siyang mamamayagpag. And watch out by 2028.